Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Maganda umaga po ng Biyernes sa inyong lahat, July 4, 2014. At araw na naman para sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Dito lamang po sa inyong himpilan, DZRB Radyo ng Bayan. At ng aming kapatid na himpilan, DWBR, napapakinggan din po dyan. At sa lahat ng Radyo ng Bayan stations nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Radyo ng Bayan and of course, DTI. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner, ang walang kakupas-kupas sa kagandahan at kaseksihan. Siyempre, si Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma, good morning. Good morning, partner Tess. At siyempre sa ating mga suking taga-subaybay, kamusta po kayo ngayong maulan na Biyernes? Maulan talaga. Oo. Wala na daw baha? Wala pa naman so far. So, mabilis na daw ngayon bumababa ang tubig. Kahit bagamat kagabi, talagang buhos ang ulan, partner. Oo nga pero sa probinsya, bumabaha talaga sa kanila. Saan lakas ang buhos ang ulan? Oo. Alam ko, dyan sa Agoon, problema ng mga tao dyan, yung baha. Anyway, tuloy-tuloy ang programa, umulan man o umaraw. Nandito pa rin po ang inyong lingkod, si Alma Dumpit Murillo, at syempre ang aking partner. At sa loob ng isang oras, pagkarinigan po tayo. Syempre, una-una, ako partner, sasabihin ko muna yung paglilinaw, yung National Price Coordinating Council, dahil syempre issue pa rin ngayon yung mga presyo. Diba? Yung National Price Coordinating Council, ang chair dyan, ang DTI. Ngayon, ang mga miyembro dyan, syempre, yung iba't ibang ahensya, katulad ng DA, yung DENR, lahat na yun. It's an interagency group. So, ang NPCC, ang nagtatakda kung merong SRP o wala. Kasi yung sinasabi ng mga tao, bakit hanggang ngayon hindi pa magtatag ng SRP pa, or bakit noon pa sana yung SRP na yan, di ba? Para hindi na sana kumalat ang o tumaas yung presyo ng mga Oo nga. At sila, Director Thelma, yung bigas, lagyan din daw dapat ng SRP. Tsaka yung bawang at iba pang produkto. Oo. Pero ang sinasabi ko lang dito, ang mga produktong iyan ay nasa ilalim po yan ng DA. Pero nga, hindi naman sa umiiwas na responsibilidad ng DTI dahil siya ang chairman ng National Price Coordinating Council. So, hindi naman yan makakapag-impose ng SRP kung wala pong rekomendasyon galing sa DA. Ang sinasabi naman ng DA, nakasalalay sa inyong mga kamay, yung patungkol yun sa bagay na yan. Ay, monitoring ng DTI. Oo. At saka ang DTI po ay for processed foods. Yung mga delata, yan. Yan po ang sakop ng DTI pagdating sa mga presyo. So malabong malagyan talaga ng SRP yung bigas? Hindi sa malabo ko, hindi ang rekomendasyon yan. Kasi hindi naman natin malalaman kung ano ba talaga, kung magkano ba presyo na dapat na SRP kung hindi manggagaling sa DA. So ipapasaya ng National Price Coordinating Council upon the recommendation of the DA. Kasi nausap namin si Yusek Serrano ng DA tungkol yun Malabo rin daw na kahit lagyan ng SRP yung bigas, talagang malikot yung presyo. Base yan dun sa galaw din sa market, diba? Tsaka yung palay ngayon.
Oo, pero kung sinasabi natin na nag-i-import nga tayo para makover yung demand, di ba? O, para ma-stabilize yung presyo. Supply and demand nga yun. Pero, itanong natin yan mamaya sa ating unang panauhin. Kasi yung ating unang panauhin, talaga namang siguro isang farmer, tsaka dating DA secretary. Oo, so kakausapin natin yan at itatanong sa kanya yan. Samantala, isa munang good news mula sa PAGCOR dahil merong mga issue na inano si Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, di ba? At ang sinasabi ng PAGCOR ay isa silang responsibleng corporate citizen na nagre-remit ng cash dividends sa National Treasury at yung kinakailangang o karampatang buwis dyan sa Bureau of Internal Revenue sa ilalim ng kasalukuyang PAGCOR management. Ito yung sagot nga nila dahil sa sinasabi ni Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares na hindi yata nagre-remit ng cash dividend ng PAGCOR. So nitong February 17 lamang, ipinagbigay alam ng Department of Finance sa PAGCOR na may higit na 5 billion unremitted cash dividends ang PAGCOR simula pa noong 2005. At ang halagang ito ay mula sa mga hindi nabayaran na obligasyon sa National Treasury noong previous PAGCOR management. So sa kasalukuyan ay nabayaran na ng current PAGCOR administration sa ilalim ni Chair Bong Nagyat ang halos kalahati o 2.44 billion sa unremitted cash dividends at inaasang mababayaran nila yung natitirang balanse sa susunod na taon. So bukod sa pagbabayad ng unremitted cash dividends, partner, hinaharap din ng kasalukuyang pamunuan ng PAGCOR yung pagbabayad ng halos 857 million corporate income tax at fringe benefits tax sa BIR at back loans na nagkakalaga ng 1.65 billion pesos na hindi nabayaran ng previous PAGCOR management pa rin. So lahat dito mga previous, hindi sa current. Mga dating bayarin yan. Oo. Now, tungkol dun sa issue ng license fees ng mga entertainment city proponents naman, nilinaw nila na kasalukuyang na ang provision ay nagsasad na ang license fees ay in lieu of all taxes at inaprubahan nito ng previous na naman PAGCOR management. So, bagamat nagkaroon ng 10% adjustment sa original rate ng license fees, ang mga entertainment city proponents ay magbabayad pa rin ng 15% hanggang 25% ng kanilang gaming revenues sa pamahalaan, kung saan yung 10% direktang ireremit sa BIR sa halip na padaanin pa sa PAGCOR. So, walang mawawalang pera sa pamahalaan sapagkat ang mga entertainment city proponents obligadong bayaran ng buo ang government share sa kanilang gaming revenues. Okay? Ayun. Meron pa isang issue dyan, partner, yung intelligence operations ng ahensya. Simula pa nung 1993, partner, meron na daw dyan intelligence operations budget at may presidential approval ito. So, mahalaga upang matiyak ang integridad at proteksyon ng gaming activities sa mga casino itong intelligence operations funding. So, ang liquidation ng cash advances sa PAGCOR Intel operations ay ginagawa alinsunod sa requirements ng COA Circular 2003-002. Kamakailan, nagkaroon ng karagdagang documentary requirements pa nga ang COA at ang lahat ng ito naman ay naisumiti na ng PAGCOR. So, nitong 2014, tinatayang mas mababa ng 46% ang intelligence expenses nila kumpara sa pinakamataas na intelligence expense na nagastos noong nakaraang administration. So, patuloy ding pinag-aaralan ng PAGCOR kung paano pa mababawasan ang gastusin ng ahensya sa intelligence operations nito. Yan po ang paglilinaw mula sa PAGCOR. Ang dami mga issue talaga, no? Pero ano't ano man yan, meron pinag-uugatan, di ba? So, Pera. dapat bungkalin. Kaya naman yung ating tema. Kaya naniniwala lang ako, money is root of all evil, eh. Oo nga, diyan din iikot yung ating tema ngayon, Director Telma, kasi from the ground up, di ba? Oo. So, magsisimula tayo sa Money malalim. grows on trees. Oo. Ayan. Okay, so, umpisahan na natin ang ating unang panauhin sa ating first segment. Okay, para po sa segmentong ito,
Easy to get. Sinong ating makakausap, Director Telma? Yes, partner, una nating parauhin ang presidente ng Federation of Free Farmers o FFF. Pero siya'y naging agriculture secretary din noon at marami pang ibang katungkulan. Let's welcome to the program Mr. Leonardo Montemayor. Magandang umaga po. Magandang umaga po. I presume si Juanito, si Telma. Yes, sir. Telma Dumpit Good to po. hear from you again, Telma. Yes, good to hear from you. Long time no hear. Yes. How are you, sir? Mabuti naman, Telma. At regards din yata sa kasama mo. Si Yes, partner po si Tess. Good morning, sir. Kumusta po kayo? Mabuti po, mabuti. Thank you. Ayan. Medyo hindi po natin naririnig yung Federation of Free Farmers dito po sa nangyayaring Coco Lisap infestation dito po sa rehiyon ng Katagalugan. Actually po, yung problema na yan ay matagal na po yan. Maybe 4 or 5 years ago pa yan. May mga nagre-report na po sa akin. And we were relating these reports dito po sa ating Philippine Coconut Authority. Kasi originally po, nag-umpisa lang yan sa sa Tanawan, Batangas eh. Oo nga po. Pero tila hindi nasugpo agad o kulang po yung naging response, kaya kumalat po sa kasalukuyang malaking problema ngayon. So, At nasa Mindanao quietly na, sa behind the scenes, Basilan, kami po tumawid na ay po. gumanap po dyan ang aming tungkulin. Opo. Ngayon, sir, ilan po sa miyembro ninyo ay mga coconut farmers? Ang estimate po namin, mga 25 to 30%. So more or less, sinasalamin po namin ang profile ng mga magsasaka sa bansa natin na mga ganun po ang porsyento po ng coconut farmers in relation po sa total farming population. Mga 20-25% din po ng ating magsasaka ay nasa Nyugan. Mm-hmm. And you have about 250,000 farmer members nationwide. Yes. Kaya nga po, bukod po dito sa mga disease problems, isa po sabihin, paano mapabuti ang kalagayan po ng ating mga magdinyog. Let me just quickly say na, about 4 years ago, nag-umpisa po kami ng nursery program. We have already, in fact, in our 17 or 18 nurseries located in different parts of the Philippines, we were able to produce and distribute mahigit po sa 1.2 milyong certified coconut seedlings. Ito po yung programa noon sa tulong din po ng UCPB CIIF Oil Mills Group. So kaya lang po, nung naubos na po yung pondo, unfortunately, ay medyo huminto na rin po. Pero those seedlings are growing very well. Yung tungkol sa problema sa Coco Lisap, Director Telma and Sir Montemayor, nasa kamay na ngayon yan ni Secretary Pangalinan, bilang head rin ngayon ng Philippine Coconut Authority at malaki yung kanilang budget for that, 750 million pesos. Yes, ang laki. Oo. So I hope that will be used properly at saka yung gagamitin po nilang protocol o yung yung paano nila dulutas ang problemang yan, i-consider din po yung concerns ng hindi lang ng ating magsasaka syempre, kundi pa ng ating mga consumers. Kaya nga nung nagkaroon kami recently ng forum with si Secretary Pangilinan at saka si Administrator Arangcon, yung bagong pong hirang na PC Administrator, namin yung concerns, halimbawa yung paggamit po ng chemical, yes. Siguro po nila na hindi po malalagay sa alanganin yung kalusugan po ng mga consumers at ganoon din po yung kapakanan po natin vis-a-vis yung ating kapaligiran. Correct. Yung pong napakalaking concern ngayon, yung environmental. At saka sinasabi po nung iba nating kaibigan na farmers, coconut farmers, bakit daw chemical ang ginagamit? Mapapatay niyan even the good tawag doon? Good insects ba yun sa atin? Opo. At saka yung ang alam ko kasi dyan, yung chemical na binabanggit, yung tinatawag na systemic, pagka in-injection po natin yan sa katawan ng puno ng nyog, pati po yung yung mismong yung produce, yung nyog o yung buko, baka talaban din po ng traces po ng chemical. So, ayun, ang ating pong nyog ay ang ating second na pinakamalaking export.
Opo, so pagka nagkaroon po kasi ng duda yung merkado natin, kahit na napuksan mo yung yung kukulisap at guminhawa uli ang ating produksyon ng nyog, baka po mawala naman tayo ng merkado. Correct. Ay, pero nung pa-presscon po ang DOST at PCA tungkol dyan, sabi nila hindi naman daw maapektuhan yung pinakabunga. Kaya walang problema doon yung ating mga exporter. Kasi wala pa pong, alam ko, malawakang yan Oh, it remains to be seen, hindi ba, Mr. Montemayor? Because we have not seen yet the products after the injection of the right chemical. Now, parang lahat nag-aapura kasi lumalaki yung problema. Baka po sa kakaapura natin, lalong magkakaroon pa ng mas malaking issue later on. Right. Anyway, let's talk about the Federation of Free Farmers. Ano po ang inyong mga programa na pwedeng salihan po ng ating mga farmers? Bukod po dyan, meron po kaming ongoing na programs. For example, just recently, nagkaroon po kami ng programa with Picard sa ilalim po ng DOST. Kasi po, maganda po yung technology nila sa tissue cultured bananas. Ito po ay saging na libre po sa sakit. Wow, at the ganda same niya. time, maganda po yung production, maganda ang quality. Very successful po yung aming naging trial sa several barangays sa Laguna, sa Cabinti, dito po sa Quezon, sa Dolores, doon po sa Bohol, doon po sa isang bayan doon. So maggusto na namin ipagpatuloy yon. Bukod po dyan, ang isa pong priority namin right now, yung tinatawag naming cluster-based market-led production po, lalo na po ng gulay. What exactly is that? Kadalasan po yung mga magsasaka natin, pag nagtatanim, kanya-kanya pong tanim at kanya-kanya pong pagbibenta o marketing Kung pati po yung sorting ng mga gulay hindi po organized, kaya pag nagbenta halimbawa ng okra, iba-iba po yung sizes, so ang presyo po mababa. Samantalang kung maganda, pare-pareho sana yung size ng okra, nakapackage ng maayos plastic pag-deliver, malaki po yung diferensya sa presyo po na pupunta sa magsasaka. So, ang critical po rito yung connection po sa merkado. Yes. Na bago po magtanim, magkaroon muna ng konting pananaliksik yung magsasaka na kung ano yung mga vegetables na kailangan po ng merkado and then to produce for that particular market. Maring sa umpisa lang po, dyan lang po sa lokal na pamilihan. Eventually po, mauwi po sa mga mall at saka mga fast food chains. Right. Yan po yung aming maganda ho yan kasi alam ko nung nakausap namin si D.A. Amas, Executive Director Dax Gasmin, meron siyang binabanggit na sentrong pamilihan na itatayo sa iba't ibang lugar. Makakatulong po yon, pero ang ginagawa po namin, imbis na hintayin pa yon, ay on our own. Like for example, dyan po sa Canlaon City, sa Negros Oriental, yan po ang vegetable center po sa Visayas and even Mindanao. Nakakapag-deliver na po yung mga members namin ng gulay as far away as Iloilo. Really? So we, aside from the production technology, nag-provide din po kami ng maliit na sasakyan. Nadi-deliver po nila, sinasakay pa nga sa pump boats para makarating po yung gulay nila sa Iloilo. Maganda po yung presyo sa magsasaka pero mura din po ang dating sa mga consumers natin. Ayun. Okay, partner, tanungin natin ng si Mr. Montemayor, paano natin mahihikayat yung ating mga kabataan na pasukin ang farming as a business? Yung mga agripreneurs ba? Oo. Diba? Importante po, palagay ko ipakita na pwede pong mabuhay ng disente pamagitan po ng agrikultura or even aquaculture. Pero we have to do it in a much more systematic and organized way. Kailangan, yun nga, pagka kumilos ang magsasaka natin, dapat as a group, maaaring cluster or cooperative. Kasi pagka nagsama-sama, mas may leverage Mas malaki yung volume na kailangan kasi. Technology, kapital, yung merkado, pati po yung tulong ng iba't ibang government agencies, mas madali pagka-organisado sila. That's right. Marami po nakatatang ngayon ng farmers organization, pero I'm sure yung inyong organisasyon hindi po na police organization. Partner talaga.
Maisingit lang. Ang isa rin pong gusto kong i-share sa inyo yung masasabi nating emerging success story sa Calawag, Quezon. Ito po natulong din ng DTI dito eh. Although originally kami lang po muna ang nag-introduce ito po yung paggawa po ng coconut sauce. Ito po ay substitute sa toyo mula po sa tubig ng mature coconut. Normally kasi yung tubig po ng kinokopra tinatapon lang. Oo. So simple lang po, tinuruan po namin yung magsasaka na pakuluin yung tubig po ng nyog hanggang matanggal po yung 95% po ng tubig niyan. Ang resulta po, itsura parang toyo pero mas masarap po. Nung nagawa na po namin yan at sumali po kami sa isang regional trade fair organized by DAR. Nandun po yung DTI at nagkaroon po silang idea at tumulong po sila sa pag-improve po ng packaging. Ngayon po ay tumutulong po ang DTI para ma-certify po ng BIFAD o FDA. Natikman ko yata yan, yung coco soy. Coco sauce or it's not coco soy kasi ang soy sauce is from soybean eh. Paano po siya nagiging yung black ang kulay? Masarap po yan na matamis-tamis na maalat-alat. Okay. And there are prospects even for export from a simple product na dati po tinatapon lang. Ayun. So, sir, para po dun sa gustong kumontak po sa Federation of Free Farmers at maka-avail ng inyong mga training, saan po kayo pwedeng kontakin? Opo, may telepono po kami, 647-1451. Or pwede rin po silang mag-access sa aming Facebook page, Federation of Free Farmers. Nandun na po yung mga larawan po ng mga programs namin, mga ongoing projects, pati yung contact information. Ano po yun? Libre po? May konting basta member po sila, access to our training generally, yan po ay namin, part of our mission. Okay. Well, thank you very much for your time and it was good talking to you after a long time. It was good for me also. Thank you very much, Telma, and thank you, Ted. Thank you, sir. Ayan po mga kaibigan, si Mr. Leonardo Montemayor, President ng Federation of Free Farmers at former DA Secretary. Ito talagang matibay yung kanyang pundasyon, di ba? Yung pinag-ugatan, Director Telma, ng kanyang organisasyon. Kasi naman, pati yung kanyang ama ay nandyan na rin sa agrikultura bago pa siya. Correct. Kaya, katas ng katas ng pawis. Ang magsasaka. Ang ipinakain sa kanya. Oo nga. Okay, magbabalik po ang programa Ang Tipong Negosyo pagkatapos ng ilang paalala. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at yung pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Okay, who wants to solve the problem on the board? Sige, Samora, to the board. Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me! Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Tuloy-tuloy po tayo sa oras na 8:33.
Savings all my love for you. At kami pa rin pong yung mga nakakasama. Ako si Tess Ramirez with Director Delma Dumpit Murillo. At kaagapay namin ngayon sa production sina Miss Marela and Marjorie. Sa technical side, si Engineer Lita de los Santos at June Paladan sa DWBR naman. Director Delma? Yes, habang inaantay natin yung ating susunod na panauhin partner, yung agriculture talaga, yan ang dapat pagtuunan talaga ng pansin. Kasi ang ating bansa is ilang porsyento ba na agriculture land or base, di ba? Nakakalungkot na yung ating mga farmers, yun ang mga mahihirap. Alam mo ba sa Amerika, yung mga farmers ang mayayaman? Sila yung nakakaangat sa ibang bansa. So, dito sa atin meron din naman yung mga marunong mag-manage, di ba, ng kanilang mga pinagpaguran yung resulta dito sa atin, niya. Sila ang yung farmer yumaman. na yumayaman, yung commercial farming, corporate, yung malalaki. Diba? Yung katulad ng mga plantation dyan sa Bukidnon, yung pineapple plantation, mga malalaking farms yon. Pero ang sinasabi ko yung maliliit, small land owners. Dito naman kasi sa atin, konti lang yung mga landowner, maraming mga tenants. Well, I would presume na na-resolve na yan dahil dun sa ating CARP, di ba? Na kailan lamang nagtapos na nga pala yung CARPER, yung Agrarian Reform Program. At paglilinaw nga dyan ni Secretary De Los Reyes, tuloy-tuloy naman daw yung pamimigay. Yung land distribution. Oo, lamang yung notice of coverage doon pa sa mga naiwan na mga lupain. Wala na. Tapos na yon. Correct. So kung ano lang yung nila, nabigyan ng notice, yun lamang ngayon ang ipamimigay. That's right. Okay. Nasa linya na yung ating next na kakausapin ngayon. At ito naman, tumutulong sa ating mga maliliit na negosyante na kinakailangan talaga sa panahong ito dahil more than 99% nga ng ating mga enterprises ay micro, small, and medium. So, tayo po ay mapalad sa umagang ito. Ating pong makakausap ang chairman ng Philippine Postal Corporation and President and CEO of Philippine Postal Bank. Pero yung sinasabi ko nga, ngayon ko lamang narinig sa totoo lang na yung palang ating Postal Corporation, meron ding bangko na tumutulong sa ating mga sa microfinance. Okay, alamin natin yan. Nasa line na si Sir Cesar. Ayan na pala. Okay, finally. So again, welcome to the program, Mr. Sarino. Kanina po sinasabi ko sa aking partner, di ba dati pong kayo ay isa ring elected official? Hindi po elected, appointed ako all the time. Naging vice mayor po kayo, hindi po ba? Hindi po, yun po aking kuya. Kuya ninyo. Opo. Okay. So anyway, balik tayo sa Philippine Postal Bank. I was telling my partner earlier that ngayon ko lang nalaman sa tagal na ng inyong existence na mayroon palang postal bank, ang Postal Corporation. Opo, matagal na po. We are 100 years old now. I know. Pero ngayon na lang kayo pumapasok sa larangan ng pagtulong sa mga micro, small, and medium enterprises. Sa totoo po, nung tinatag ang Postal Savings Bank, ay napabayaan po talaga all these 180 years. That's right. And when we came in fact, may pagkatagilid po yung bangko. At hindi po nagamit talaga ang mandato ng bangko para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya po nung kami dumating, ang aming pong inuna ay palakasin ang bangko financially at magkaroon po ng a real solid base para po ito ay magawa ang kanyang dapat gawin. Ang bangko po ay talagang tinatag nung 108 years ago para po yung maturuan ang ating mga tao sa kayanuna, sa mga nayon, na mag-impok po sila ng pera, yung savings mobilization. That's right. Kasi po ang mga Pilipino ay hindi po talaga sanay yatang mag-ipon. Opo, wala tayong culture of savings kasi. Yeah, we have in fact the lowest gastos savings tayo rate in Asia.
At saka hindi po ba nasanay yung pang nag-iipon ng pera doon lamang sa ng kawayan? Nung araw po. Oo, nung araw. So, paano po ninyo ngayon hinihikayat yung ating pong mga Ito kababayan? po ginawa namin, kung inyong pahihintulutan, ito pong we came in August of 2011, just about 3 years ago, at nakita namin po unang-una na hindi po talagang ginagawa ang mandando na binigay ng batas para po maging bangko ito ng nayon. Ikalawa po, all these years, nakatulog, nahimbing, humihilig, at nag-aaway po yung board ng bangko at saka board ng post office. Ayun. Kaya wala pong nangyari. At napasama pa, ito pong panahon ng 2000 up to 2010, ang mga humawak po ng bangko ay hindi masyado sigurong inaaskaso, ay bumabagsak po ang bangko. Kaya po ang aming ginawa ay una, ang aming sinabi, ay aming palakasin ang bangko upang magawa nito ang kanyang mandando. Tapos po nang aming napalakas na, aming pampilakasuli yung aming mga finances para po ito ay talagang lumarga na upang gawin ang kanyang dapat gawin. Ito pong 20112, ako po ay natutuwa and with all modesty, I think the bank has established itself already financially. Ngayon pong handa na ang bangko, may kakayahan, may konting pondo, amin pong binuksan na yung talagang dapat niyang gawin na ito ay maging bangko ng nayon. So we would like to be distinguished among the 3 government banks as the authentic countryside development bank. You're talking about the Land Bank and DBP, Development Bank. We're the smallest of the 3, but I think we can do a lot more than they can when it comes to tulungan ang mga tao po sa nayon. So ilan po ngayon ang inyong branches dito po sa ating countryside? Sa countryside po, we have got 26 branches now and we have got about 8 microbanking offices. Yan po ay amin ang umpisahan yung microbanking sapagkat yan po ang talaga mandato ng bangko na magpahiram ng mga kinakailangang pondo sa mga pamilya na nangangailangan upang mapalaki nilang kinikita nila. So that ang kanilang kabuhayan ay tumaas ang antas at sila ay mabuhay ng comfortably. Yun nga po ang problema ng ating pong mga maliliit na negosyante, access to funds. Dahil nga, karamihan sa kanila, wala naman pong collateral. Kaya hirap na ma-comply yung mga requirements po ng mga regular na bangko. Totoo po yun. So, ang pagdating po sa Philippine Postal Bank, papaano po kayo kakaiba? Ang unang-una po, kami po, pwede ba ako maggibang ng konti? Kami po, we are the only government bank na nagpapahiram po ng pondo sa mga pamilyang nangangailangan ng derecho. Ibig sabihin po niyan, yung ibang mga bangko po ay dumadaan sa kooperatiba. Opo. Tapos ang kooperatiba na nagpapahiram po sa mga miyembro. Tama po yun. Kami po ay may ganoon din programa pero po aming binibigyan ng diin ang pagpunta sa mga pamilya na diretso na. Kasi po sa kooperatiba po, ang nangyayari po ngayon ay pagkasumali ka po dyan, yung bang one pays for all. Pagka ikaw isang miyembro po ay hindi nakabayad, ang lahat sa grupo kailangan magsama-sama upang bayaran yung utang. Lahat sasalo ng utang ng isa. Yung po, sasalo sila. Kasi ang nangutang po sa inyo, yung kooperatiba. Pero ito, yung sinasabi po ninyo, individual borrower, pwede na pong dumiretso sa Philippine Postal Bank. Yes. Ayun, magkano naman po yung interest? Ang interest po ay mababa po. Ang aming po interest ay unang-una mababa po sa ibang mga binibigyan ng aming mga ibang nagbibigay ng servisyo na rito. We're lower than their rates. And tsaka po pangalawa, kami, lahat po ng aming mga loan officers ay may motosiklo. Sila po ang pumupunta sa mga lugar
na nandoon ang mga nangangailangan. Ayun. Naku. Kayo na palang papalit sa mga Bombay. At sa katotohanan po, kami po may plano na yung mga Bombay pala ay may samahan. Ganun po ba? Na, yung mga 5-6 po? May organisasyon na rin sila. Organisasyon they get ng a commission from what they are able to collect. No? Opo. So, noong isang linggo po, may nagpunta sa akin na sinabi, ang mga asosasyon ng Bombay, na talagang pwedeng tulungan kaming mangolekta, pero babayaran po namin sila ang komisyon sa kanilang kinolekta. Ayun. Kaya para naman hindi sila mawalan ho ng negosyo din. Ano po, sir? Opo. Sir, kayo po yung dating namin upang tulungan kami. That is synergy. Oo nga. At dating DILG Secretary si Mr. Sarino, ngayon po kayo ang President at CEO ng Postbank. Nakatulong po ba yung pagiging DILG Secretary po dati? Nakatulong po unang-una kasi po sa microbanking, ang aming pong mga tanggapan ay halos malapit po sa mga munisipyo. Kaya po sa ganyan, yung aking mga dating kilalang alkalde, gobernador, ay aking madaling malapitan at humingi ng tulong na sana tulungan nila kami na maglagay ng tanggapan sa kanilang bayan. Ma'am, can I also emphasize, no, na kami po ay pumupunta lang sa mga lugar na walang bangko o iisa lang ang bangko. So we're going to the other unbanked or underserved areas. I see. Pero sir, hindi po ang dami ngayon nagsasara ng mga rural banks. Bakit po ganun? Kasi po, mababa po ang kapital nila at saka po kulang sa konti sa pagmamaneho ng negosyo. Bankrupt. So mismanagement ang dahilan? Opo. Dahil saka po kapital. Ayun. Konti pong kapital, may isang pinangutang na malaki na hindi nabayaran ay nanginginig na yung bangko. Correct. The base is kind of small. Ngayon, kaya nga po yung ibang bangko, Director Telman din, mga postal banks dito po sa inyong mandato naman. Ano po? How can we harness the postal banks located all over the country para po maisulong ito pong mandato ng Postal Bank? Alam niyo po, may dahilan kung bakit ako ginawang chairman ng Postal Corporation at presidente po ng bangko. Kasi po, ang usapan namin ay lalakas ang bangko kung magagamit ang mga post offices. Opo. Kasi po, may mahigit kaming 1,500 post offices now. At pagka yan po ay nagamit namin, wala po kaming dapat gastusin sa building, sa mga office spaces, na hindi katulad ng iba na kailangan magpatayo ng building pa. Ito po ay nabibigay sa amin almost libre. Saka mabilis po kami magtayo ng mga opisina. So yung pa mga post offices na yan ay aming unti-unting kagamitin upang makapagsilbi sa mga tao sa nayon po. Ayun, naku, napakaganda. Okay, partner, meron ka pa bang tanong kay President Sarino? Yung iba ba ko kasi sa tingin nila risky magpautang sa MSMEs. Pero sa tingin ko sa kanila, hindi sa Postbank, sir? Hindi kasi kami naman ang aming titingnan. Unang-una po, kami nagpapahiram kung may negosyo, meron silang negosyo na kahit na ganong kaliit. May experience po sila. Number two, kasi kami ang pupunta sa kanila, sila po amin nakikilala. And the best thing about going to them and to their houses or to their stores, you are able to see their character. Yung pagkatao po nila ay nakikita mo through eye-to-eyeball contact. So, ang kasi po pagka nagpapiram ka sa micro institutions, ang talaga pong mahalaga ay dalawa. Unang-una ay ang negosyo ay tumatakbo na, at ikalawa, yung pong kausap nyo ay matino at saka pwede dapat lang. Oo. So yung palang mga start-up pa lang po ay hindi makakautang. Kailangan existing na. Meron po siya at least na umpisahan na. Para alam namin na may experience sila at saka nakikita namin magkano na ang kinikita nila araw-araw. Ayun. So merong financial statement?
Kasi po ang sa microfinance po, yung pagkahumiram ka po sa 3 buwan, one cycle na po sa kanila yun eh. Kung bitindahan ka, in 3 months you can already pay the small loan that you got. Ayun. Hindi po to taon-taon. So, sa isang taon, pwede ka humiram ng 4 na beses. Ang amin pong insentibo ay pagka humiram ka ng 10,000, 20,000, pagka nakabayad ka after 3 months, dinodoble po namin yan, ginagaming 20,000 to 80,000, hanggang po sila ay makarating sa 300,000. Ayun, so palaki ng palaki. Depende on your credit, no? Opo. Tapos pagka 300,000, they now go to SME, which goes up to about 5 million. Ayun. Okay. Kasi po ang aming layunin ay hindi lang sila bigyan ng konting pera, kundi palaguin nila ang negosyo para lumaki talaga. Opo. So, doon po sa ating mga tagapakinig na gusto pong makipag-ugnayan sa Postal Bank, saan po sila maaring tumawag o pumunta? Kami po ay may mga branches sa mga probinsya at saka po meron kaming 8 micro-banking offices. Sila po ay pwedeng tumawag o kahit sa opisina po, I will tell them very gladly where they can go or where our officers can see them in their respective. May hotline po ba kayo, sir? Wala kami pong hotline. Pero po madaling malaman niya kung magtatanong lang kayo sa probinsya po. Okay. Thank you very much for your time, sir. Maraming po salamat sa inyo at mabuhay po kayo. Okay, mabuhay din po kayo. Si Mr. Cesar Sarino, President and CEO ng Postbank at Chairman ng Philippine Postal Corporation and former DILG Secretary. Nagatin sa atin ng 51 minutes after 8. Huminga muna tayo, sandali. Ganon. Mag-filling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali. Mag-member na. Punta na sa SSS branches nationwide. For details, go to sss.gov.ph. Okay, who wants to solve the problem on the board? Sige, Zamora, to the board. Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me! Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Mag-filling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali. Mag-member na. Punta na sa SSS branches nationwide. For details, go to sss.gov.ph. Okay, who wants to solve the problem on the board? Sige, Zamora, to the board. Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me! Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Para-paraan lang. Okay, nakahinga na tayo ng marami, Director Thelma, ha? Nakahinga ka na ba? Oo. Ito ngayon, yung ating last na kakausapin na. Slave driver! Okay, yung ating susunod na panauhin, nandiyan na ba? Nasa line na. Nasa line na. Okay, at kaugnay pa rin ng ating tema sa umagang ito na money grows on trees. Ito naman plants. Herbal plants, partner. Ayun. Chamber of Herbal Industries of the Philippines Chairman and owner ng Herbcare Corporation. Oy, Herbcare! Yan
Charantia, di ba? Oo. Si Mr. Lito Charantia. Abelarde. Oo. Yung Herb K partner, alam mo ba yon, yung isa nilang produkto, Charantia. Partner, are you listening? Ayan, nakikinig na ako. Ikaw talaga, para ako nagsasalita sa pader, Sige, go ahead. Director Telma. Yung ba yung ano na? Natikman nyo na yon? Or nainom nyo na ba yon? Yung sinasabi ng produkto? Hindi, naririnig ko pa lang yun. Hindi ko pa na-taste yun. Hindi ko pa nasasampulan. Ah, okay. Yung partner ngayon, marami nang pumupunta sa alternative medicine pagdating sa wellness. Kaya nga eh. Kasi diba? ang hirap kasi wala na silang tiwala dito sa mga traditional medicines. Nanawa na. Oo, kasi alam mo, yung mga, di ba, naririnig natin ang daming peking gamot. Oo. Na hindi naman din sila gumagaling. Yun nga. Dinadaya yung laman ng gamot. Kokonti lang, imbis na punuin yung kapsula, kalahati lang ang laman. Hindi gumagaling. Oo. So, eto, marami nagtatry ng mga produkto. Natural health. Herbal. Correct. Usapin so, na natin. Na ba? Nasa line na si Mr. Dito. Okay. Welcome to the program, Mr. Abelarde. Magandang umaga. Is this Director Murillo? Yes po. This is Thelma. Just call me Thelma. Tess Ramirez, no? Opo. Magandang Good umaga morning, sa inyo sir. at sa lahat nakikinig sa radio ngayon, no? DCRB. Opo. Unang-una po, yung ating pong pag-uusapan, yung road mapping ng natural health products. Okay. Bilang chairman po ng Chamber of Herbal Industries of the Philippines, kayo po ba ay nag-participate dito sa road mapping? Oo, yung roadmap na yan ay ginawa namin sa late 2009. 2009 pa? 2009 pa yan, and it was funded by the DTI and the Export Development Council. Okay. So lahat ng mga stakeholders, BOI, DA, DOST, participated in making that roadmap. Uh-huh. Now, where are we in that road? Well, finally, early this year, ang BOI adopted our roadmap, no? And meron na ngayong development team composed by tinatawag nilang the champion of the government, no? Si Dexter Pajarillo of BOI, and I represent the industry. Yes. And we have been meeting to begin to implement the roadmap, no? So ngayon pa lang po ini-implement? Ano? You have just begun to implement it? Yes, ngayon lang. And that we have been very frustrated for so many years. Oh my goodness. We are now very happy that finally the government has adopted the development of this industry as one of its top priorities. Yes. If you may, if you'll allow me, I'd like to explain what the natural health product industry is all about. Yes, please go ahead. Okay. Ang natural health product industry is actually a new industry that has emerged from our traditional agricultural industry, no? At it is characterized by two factors. Ang mga product ng mga companies at raw materials at products ng mga companies involved in the industry are natural, and it has the health aspect, no? It has medicinal properties. No, hindi lang medicinal. Yeah, of course, health aspect, no? Now, this industry is subdivided into several subsectors. Ang isa yung mga medicinal products, so that's one. Ang pangalawa yung mga food supplements, special dietary food, mga ganon, pangalawa yan. Third are even mga personal care and cosmetics. And then ang fourth, you have mga home care and office care, no? And then ang fifth, even veterinary care, no? At ang last sector is the plant care, yung pag-agricultural, pag-raise ng product. Now, bawat sector nito, meron silang mga ginagamit na mga herbal or seaweeds, no? Bawat isa yan. Yeah. At ang iba dyan na mga raw materials are cut across the subsectors, multi-application, no? So, at ang benefit ng industry nito, dalawa, no? Ang first of all, it will help the health of our people. That's one, no? Because everybody now is going towards natural health and wellness products. That's So, right. yung second is the economic benefit, no? The most important dito are the small farmers in land and sea, no? Because sa agriculture natin ngayon,
ang neglected sector are the small farmers, no? Now ang mga small farmers, kung meron lang silang even half a hectare or 1 hectare na taniman nila ng mga herbal products, because of its high value, they can make a good living, no? Lalo na yung mga beneficiaries ng the agrarian reform, bibigyan sila ng 3 hectares. Hindi naman nila pwede taniman yung 3 hectares ng sugarcane or rice. Ang kikitain nila, kunting-kunti. But if there 3 hectares taniman nila ng mga herbal products yan, kikita sila ng malaki. So that is the industry. No? Ayun. Now, Okay. if you'll allow me to talk about the roadmap, the first part of the roadmap is... Sir Lito and Director Telman, ako maganda sana pag-usapan na ito. Siguro magkaroon tayo ng part 2 sapagkat sumasenyas na yung ating kasama dito. Wala na tayo oras. Next time na lang. Tayo. Oo. Ang laki palang usapin ito, itong Natural Health Product Day. At least, so ito teaser lang po ngayon para dun sa ating mga tagapakinig. At siguro isang panghuli na lang na pananalita, yung pong gusto makipag-ugnayan po sa inyo ng mga maliliit nating enterprises. Oo, ngayon talaga, nakipag-ugnayan kami sa mga farmers, no? And the Department of Agriculture is really helping us very much, no? Kasi yung supply chain importante. Yes. We have so much land, so much farmers na gusto tumanim, but we have to complete the supply chain. Hindi pwede yung mga factories na gumagawa ng finished product na bibili straight from the farmers. Kailangan may isang step. And these are the new tinatawag namin ingredient manufacturers. Sila ang maglo-locate ng factory nila near the farms. Sila ang mag-contract farming sa mga farmers. At then, ang fresh produce ng farmers, i-manufacture nila into ingredients with their oil or extracts or powder. Tapos kami naman, na mga finished product manufacturers, bibili doon sa ingredient. So parang contract growing po, kayo yung bibili doon sa mga produce ng farmers? No, hindi kami. Kami mga finished product, mahirapan kami bumili sa farmers. Kasi mga farms malalayo yon. Oo. So yung ingredient manufacturers, sila yung maglo-locate ng factory nila near the farms. Ayun. Sila yun ang bibili sa farmers. Ayan, and okay. then they will transform that into powder, extract, oil. At kami naman na mga finished product manufacturer ang bibili sa kanila. So Okay, napakaganda niyan, partner. Pasalamatan na natin si Mr. Abelarde. Thank you so much po. Okay, bye-bye. Bye-bye. At magbabay-bye na rin tayo. Director Telman, ako na tayo. Doon sa susunod na programa na ganahan tayo sobra. Ito po ang inyong lingkod, si Alma Dupit Murillo. Partner, have a nice weekend. Have a nice weekend. Ako po si Tess Ramirez. Magbabalik pa po sa susunod na programa pagkatapos ng pagbabalita ni Oliver Abeleda. 4 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Radyo ng Bayan Network.